Amen. Magandang tanghali sa inyong lahat. Maayong udto sa inyong tanan. Maayong udto. Good noon to everyone. First off, I'd like to express my gratitude first to the Lord Almighty for giving us this day. Very sunny and beautiful weather day. And thank you for giving us another morning and another day in our lives. And we pray for our kababayans in the Philippines dahil doon naman hindi maganda ang panahon. Maulan, may bagyo, at marami ang baha at landslide. So meron tayong mga kababayan na nasa evacuation centers dahil merong mga preemptive evacuation yung mga barangay nila. Pangalawa, ang pagpapasalamat ko sa ating mga organizers para sa ating dalawang pagtitipon ngayong araw na ito. Una, ngayong umaga dito sa harap ng ICC building at pangalawa, mamayang hapon sa Lan Van Regan Park. At ang pangatlong pagpapasalamat ko ay sa inyong lahat dahil para sa akin mainit ito ba? Hindi natin ginagawa ito. Pero kahit mainit ay nandyan pa rin kayo. Pero kayong mga Europeans, gustong-gusto ninyo ito. Yes! Mainit ang pagtanggap namin sa iyo. Tago tayo ng tago sa init. Bakit kayo dito? Nandito kayo, ma'am. Minsan na yung araw dito, BP. Mahalang araw dito. Kaya pag nandyan na yung araw ay magpainit na lang yun. Kailangan namin ng vitamin D. Gusto ng mga afam brown. Sa mukha, sa mukha. Gusto ng mga afam brown. So, gusto natin afam. Nakaubo. Sino ang mga pinakagwapong afam dito sa Europe? Germans? German! Okay, good. Mga Danish? German! Mga Danish? German! Mga Italian? Meetings. Mga Dutch ba ito, no? Nasip. Totoo yan. Ipaisip ko. Maganda yung kanilang Afam na Pilipino. Panood. Hindi, para sa inyo, afam na ang Pilipino. Matindi talaga. Pinakagahi ang Pinoy. Gahi ang binarugan! Gahi ulo! Gahi ka may prinsipyo! Pinakagahi ang ulo. Gahi ang binarugan! Basta Bisaya, gahi! I love you. Pinakagahi ang ulo ang Pilipino o ang Pilipina? Exacto mo. Isa tayo. Correct. Simple na kasi yan, no? Super. Wagi ka. Ganun sila pinalaki. Yes. So, kinsay na ay lozenges din ha? Ayaw ko Pinalaki sila. reaction o Pantay-pantay. kuan ang ako ang tingog. Pantay-pantay ang Mga walay tulig kinsa? lahat. Grabe na siya. Tanan na siya. Hawagan na siya. Ilipod-lipod, no? Kinatay permit dirihan to dalas 12. Kuan gini siya, no? Murag siya si Kon ba yung tatay? Yung papag yun. Oo. Si Okayo. Kay ngano kibalo Sa may matuloy. We love you, VP. kay mangko na
wala sa Pilipinas. Moto naging ako ang bana nga uban nun daw ang mga bata kung walay klase para dili dugay malayo daw sa ako. So bisuroy na ko sila dito sa Replace, believe it or not. Unya dito sa Replace na ay pagkusga na yung syagit. Akong anak, ningon siya sa kuwama. Sulayan ka ng kung kinsay mas kusog sa ato ang duha mo syagit. So may apel, men. Pagkawa na to siya, sore throat na, kalintura na kagahapon, niya ako, kanang action na og Bangin. wala ang ako ang tingog. Ay, sorry, ma'am! Sorry, sandali. So, sumali kami doon sa, Kalimot lagi. kalakasan ng sigaw. Pagkatapos noon, yung anak ko, nag-sore throat na kahapon, nag-sore throat na siya. Nilagnat na, tapos ako na, nawala na yung boses ko. Okay. Natapos na ba mga pasalamat ko sa inyong lahat na kahit mainit ay nandyan pa rin kayo at sa inyong oras, walang ni isa dito ang binayaran para pumunta dito. Bayan! Oo nga. Walang bayan! Kaya nga malaki yung pagpapasalamat namin dahil kahit kailangan yung gumastos ay nandito pa rin Absent pa. kayo. Yes. Kararating ko lang Tapos yung kahapon iba lang. walang tulog. Opo, walang tulog. Tapos yung iba nagpalit ng day off. Nag-absent! Nag-call in sick. Pwede pala yun? Bawal picture. Bawal video picture. Bawal itag! Pero nandito pa rin kayo. Bakit? Bakit nandito tayong lahat? Para kay Tatay Digong! Para sa bayan. Para sa isang Pilipino na pilitang kinuha doon sa ating bansa. Hinila, tinulak, aakyat ng eroplano at dinala dito sa Dahig para ikulong. Ipaglaban si Tatay Digong! Wala kang mahahanap na bansa sa buong mundo na ibinibigay ang kanilang kababayan sa mga dayuhan. Only in the Philippines. Only in the Philippines! Nakakahiya man na nakikita ng buong mundo pero ganon ang nangyari sa dati nating Pangulong Rodrigo Duterte. Saan ba nagsimula ito lahat? Kaya ako nakiusap paulit-ulit sa ating mga organizers dito sa Dahig, sa ating mga kasama. Gusto ko sana magsalita sa harap ng ICC kasi gusto ko marinig ng ICC kung anong ginawa nila at ano yung pride na pinagpipilitan nila na hawakan at ikulong ang dating Pangulong Duterte. Una, nagsimula ito saan? Sa reklamo ni Trililin. Kaso, Tinawag na Trililin kasi nga may sayad. Oo. Dapat pulutan! Nagsasalita siya, nakikita mo talaga, naririnig mo. Meron talaga, Saltek! may kulang yung
tornilyo. Saan niya pinase yung kanyang paghain ng reklamo? Doon kay Las Cañas at kay Matubato. Na lumabas doon sa investigation, si Las Cañas ay merong kasong perjury o pagsisinungaling under oath. At paano ko pa nasabi na isa pang sinungaling si Las Cañas? Noong nag-iimbestiga sila at nagsasalita si Las Cañas, hindi niya kailanman nabanggit ang pangalan ko na kasama o may alam o kaparte ng DDS. Pero kung maalala ninyo, noong 2022, nanalo akong vice presidente. Anong sabi ni Las Cañas? Kasali na yan si Inday Sara Duterte sa DDS. Sabi niya, mas matindi pa yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So nakikita ninyo na ayaw nila na merong Duterte na umuupo bilang presidente o bilang vice presidente. Yan yung witness ni Trillanes. Takot sila, ma. Bisto yung katarantaduhan nila. Mayroon ba? Kasi hindi na sila Nakikita natin yan. Ngayon, nakikita natin ang mga ginagawa nila. Yung isang witness nila, si Matubato, nandun din sa Senate investigation. Pero anong sinabi? Meron din. Kasi pala, it takes one to know one. So kung Trilliling yung nag-file ng kaso, ang witness niya ay may sayang din. Diyan nagsimula ang complaint. Sino ang, kinsa ni Segunda? Sino ang sumunod? Ang mainstream media. Ano sabi nila? 30,000 dead. Nagsimula sila sa 12. Umakyat sila sa 15,000. Umakyat sila sa 30,000. Lahat ng mga namatay DDS. Pero kung hingiin mo sa kanila ang listahan, walang listahan ng 30,000. At anong lumabas sa charges nila? 43 counts of murder. Kaduda-duda pa yung ibang sinasabing biktima. Dahil hindi masabi, totoo nga, na sila ay biktima ng EJK. Alam ng ICC na ganyan ang estado ng kaso. Pero pinilit pa rin nilang kunin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bayaran. Hindi na nila makuha yun eh. Pero ano nangyari? Binigay siya ng administrasyon ni Marcos, ni Bangag! Ni Bangag! Marcos Pisot! At konsyaba ang ICC at ang administrasyon ni BBM. Gamitan tayo dito. Kailangan nyo ng kaso. Kailangan nyo ng money. Kailangan namin palayasin yan dito kasi talong-talo na kami sa politika. Yes. Totoo. Duterte! So naggagamitan sila. Ngayon, merong tanong sa jurisdiction. O meron ka bang karapatan ICC na magpaakyat ng kaso at hawakan ang akusado, ang detainee dyan sa loob ng detention center? Ang tagal nilang magsabi na wala kaming jurisdiction. Kasi iniisip pa nila paano nila gagawin na sasabihin na meron silang jurisdiction. Nag-iisip pa sila ng paraan
Paano ba natin sasabihin na pwede nating iakyat itong kaso na ito at mag-trial tayo? Yes. Merong question sa interim release. Sinunod ng mga abogado lahat ng mga nakalagay sa Rome Statute. Interim release. Pero anong nangyari sa interim release? Object. Kinontra ng prosecution. Kaya sinabi ko, bakit pa ba? Merong nakalagay dyan sa inyong Rome Statute ko na interim release, hindi niyo naman pala ibibigay sa mga akusado. So merong tao dyan sa loob ng ICC detention na nakakulong na ang pinagbasehan ay Marites, chismis, Mga chismosa. galing sa mainstream media na kontra sa kanyang mga prinsipyo at paniniwala. Meron tayo dating Pangulo na nakakulong dahil ginawa niya ang kanyang trabaho para sa bayan. Ano ba ang ICC? Crimes Against Humanity. Maayos pa po ang Pilipinas. Hindi natin kailangan ang ICC. Correct. Totoo yan. Nakikialam ang ICC sa ginagawa natin para sa bayan natin. Nakikialam sila sa governance ng ating bayan. Nakikialam sila, ma'am, dahil meron silang some sort of unang-una, agenda, at kailangan nila panindigan yung suporta na pera na ibinibigay ng iba't ibang mga bansa para sa kanila. At meron silang ina-apply na global order para sa lahat. Pwede ba yun? Nakikialam sila sa pagpapatakbo o sa gusto ng mga sariling Pilipino para sa kanilang bayan o sa Pilipinas. Pwede ba yun? Hindi, ma'am. Kaya tayo nandito kasi gusto natin sabihin sa ICC. Bitawan nyo na yan. Huwag nyo kaming pakialaman. Dahil bansa namin ito, kung ano yung gusto naming mangyari, kami lang mga Pilipino ang magdidesisyon. Bangag, resign! Send him home. Yes, ma'am. Bring Like him sinabi ko home. sa'yo, may collusion. Pinag-usapan na ng ICC. Kailangan namin ng kaso. Alam niyo ba, isa na lang ang kaso sa loob ng ICC. Ang kaso na lang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya hawak na hawak. Pilit na pilit sila na ang hawakan yung kaso. Kahit nga sabi ko, sino ba ang witness niyo? Isang tao na convicted na ng perjury at isang tao na sinabi may sayat talaga. Hindi nila pwedeng gawin yan sa isang Pilipino, ma'am, na gustong bumalik sa kanyang bansa. Switzerland! Sa Davao City, ma'am, tatanggapin namin. Ang gusto talaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, lagi niya sinasabi, 80 years old na ako, ilang taon na lang ang naiwan sa buhay ko. Gusto ko lang umuwi para mamatay sa Pilipinas. Yan ang paulit-ulit na sinasabi niya. Kaya sinasabi ko rin sa kanya,
na huwag ka muna mamatay dahil wala ka pa sa Pilipinas. Tama. Di ba, ma'am? Yes, ma'am. Magpupunta ka? Nagpo-protest na tayo over the world. Sa Pinay na tayo, meron na tayo mga magagaling na abogado. Parang hindi tayo pinakikita ng mundo. Ano ang dapat namin gawin? Tayo ng ICC. As a Dutch citizen, ma'am, pwede ka sumulat sa Dutch government. Bakit kayo may participation sa pagkuha ng aming dating Pangulo? Pinapasok ninyo dito sa inyong bansa, nakita ng lahat ng buong mundo na tinulang siya sa eroplano. Pero pinapasok ninyo dito sa inyong bansa kahit walang passport. Hindi pwedeng gawin yan. Pero lahat sila tahimik. Pag ikaw na Presidente VP. Go, go, go! Sa dahig. Kasi Robin Padilla yun. At saka si Didi. But why is it that we always keep coming without result? You know what? Why don't we just kick this Marcos out of the Malacanang? No one, no Filipino is right to kick back his countrymen from his own land. No one. Darating tayo dyan, ma'am, sa ginagawa ng administrasyon ngayon sa Laban lang! Laban lang! Presidente na! Malapit na! Pagod kami pabalik-balik. Kasi hanggang dito na lang ba kami? Sisigaw kami ng sisigaw. Bawal mapagod! Laban, Duterte! Ngayon, ano ang nangyayari? Laban! Nagsisigawan na. Hindi na kami hanggang dyan lang po. Bigli. Ano na po? Hindi pa ako namatay na wala ako doon. It's happening in the Busan storm. Hello. So this is pain for us. It's pain for all of us. So there must be a legal. There must be a pressure. Ferdinand Marcos, please. Si Robin Padilla. Kita ka? Pero ang tumatawag. It's okay na narinig natin na Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Kahit kami, kung kailan kami dito, pero ang mga bayan namin, Marcos resign! marami kami doon. Marcos bangag! bigyan ko lang ng bigyan lang kita ng some sort of explanation. Kahit alam ko, naiintindihan ko, tayong lahat gusto natin mapalayas si BBM sa pwesto. Kasi wala tayong nakikita pagbabago o pagtutuloy ng pagbabago na nasimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na yan ang rason kung bakit natin siya binoto. Pero ma'am, kahit man mapalayas natin ang adik na presidente natin, hindi natin mapapabalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So dalawang bagay po yun, ma'am. Kailangan natin mapadismiss ang kaso ni Pangulong Duterte at mapabalik siya sa Pilipinas. Lalaban tayo! Iba po yung bagay na meron tayong galit at meron tayong kagustuhan na palayasin o patalsikin
Kaya nilagyan ang mo yan, ating mga presidente tao, hindi ngayon. Tama! focus sa Kaya po nauna ang aking sinasabi kanina about sa ICC at sa kaso ni President Duterte dahil gusto ko marinig ng ICC mula sa atin kung ano yung ginagawa nila sa kababayan natin. Kinuha nila, binigay siya ni BBM sa ICC. Pero hindi makukuha pabalik ni BBM si dating Pangulong Rodrigo Duterte. BP, kung ikaw na ang presidente, mapauwi na. Bakit? Kasi pumasok na siya sa kulungan. Under custody na siya sa ICC. Kasi sinurrender siya ng Pilipinas. Pero mali yung pagkuha, di ba? Yes, ma'am. Yan din ang sinasabi natin, ma'am. Bakit? Still, we have to respect Tulad the ng legal sinabi ko, process. nagtanong si ma'am, ano bang magagawa namin? Tanungin niyo ang Dutch government. Bakit kayo sumali sa pagkidnap? Bakit kayo sumali sa extraordinary rendition kay dating Pangulong Duterte? At ganun din ang ICC. Punuin ba na Sabi nila, sila ay para sa human rights, sila ay para sa democracy, liberty, freedom. Pero, nakita natin, di ba? Anong ginawa nila? Tinanggap nila with open arms ang taong kinidnap sa sariling bayan. Para magkapera sila. Sila ron pa ta, bubuhon pa ta nga. Ang isunod ang ano? Isunod ang Yes, ma'am. Pero, hindi dahil sa ICC. Mao. Kundi ang Interpol ang sinunod. na pwede Ang sinong principal ng sabihin Interpol? ng ICC. Pilipinas Same story. na ibigay niyo yan sa amin dito habang kayo ay nagtatrial at nagkakaso. At kami, ang maninigurado, na-a-attend siya sa kanyang hearing. Napupunta siya sa mga lahat ng patawag ninyo. At hindi siya mawawala. Ba't di nila sa ginagawa? Yes, ma'am. Dinagdagan sila ng bayad sa ICC. Dinagdagan nila ng bayad. Kasi ano eh, pumunta ako. Tamang proseso. Oh, saglit lang. Sorry. Yes, ma'am. Kasi gusto nila tumulong o mag-cooperate. Bakit? Ang tanong ko ay, bakit ginagastusan ng gobyerno ng Pilipinas ang mga peking witnesses dito sa kaso sa ICC? Kasi, ma'am, gusto nilang mag-cooperate. Buo na sila eh. Gusto nilang mag-cooperate sa ICC case. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, nagagamitan sila. In collusion. Kayo ICC, wala na kayong kaso, bibigyan namin kayo ng kaso. Ito, kalaban namin sa politika, na natatalo kami sa politika, ibibigay namin sa inyo. At sa inyo na yan, ikulong nyo na yan para hindi na siya makabalik sa bansa. Ma'am. May tanong po ako, kung kami pong mga Pilipino dito sa European countries, magkakaroon po kami ng petition sa European Parliament, magkakaroon po kami ng Work that way. Yan ang hindi ko. Ang tanong dito ay kung ang mga Pilipino daw na nasa Europe ay magpetisyon sa European Parliament, magkakaroon ba ito ng impact sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Hindi ko po masagot yan, ma'am, pero wala pong mawawala sa atin kung gagawin natin yan. Sabay-sabay tayong lahat, kahit hindi mga citizen ng Europe, ng mga Pilipino, sabay-sabay tayong lahat at iakyat natin sa European Parliament.
Yung mga European leaders kasi galit kay Tatay Digong dahil hindi nila Makontrol, no? hindi nila mabraso. Dito na naglilista Dahil alam nila kung na ano may yung mga suggestions ninyo at gagawin natin yan. Yes, sir. Opo, ang tanong ay, ano na naman itong issue na mga missing sabongeros na gustong ikakit na naman dyan. sa war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa po yan sa mga gusto nilang gawin, no, para palakasin yung kaso sa war on drugs. Gusto na lang nila sabihin, meron kaming mga nakitang buto dito. Buto ito ng EJK ng war on drugs ni Duterte. Yan lang po, napakasimple. Dahil wala naman po silang paggagamitan sa mga buto na yon, kung hindi ibalik yon sa mga pamilya ng mga nawalan ng mahal sa buhay. Dapat i-DNA, Sarah. Adik boto yun. Hindi na po ako ang magbibigay, sir, ng rating dahil yung mga katabi mo po, sir, ay napakalakas na po yung boses na nagsasabi ng rating nila para kay BBM. Yes, sir. Ano po ang inyong masasabi? Marami po kami mga marami po kami Pilipino ang naniniwala na pagdakit ni Tatay dito ay ginawang palimutan palanggan doon sa Yan din ang sinabi ko noong unang-una pa lang na sinabi nila fake news daw ako dahil hindi daw totoo yun. Totoo yun dahil ang nagkwento sa akin nandoon mismo. At nangyari yun March 9, binilisan nila ng binilisan. March 11, kinuha nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Napapansin nyo, gawa natin ang timeline, makikita nyo, kada merong palpak o nag-descubre na kabalbalan na ginawa nila tulad ng pag-question ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa blanco sa budget ng 2025 ay binilisan na nila ang Impeachment complaint. huli kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ganyan ang ginagawa nila. At nakikita natin lahat yon. Tayong mga mamamayan, nakikita natin, maliban na lang sa kanila at sa kanilang mga kampe na mainstream media. Dahil walang nagsasalita doon sa Pilipinas. Yes, ma'am. Ayan po mga kaibigan. Kasama po lang isa. Yes, ma'am. Maraming nagsasabi na leader si BBM. Pero sa akin lang, ma'am, Tawat na, init na. at ito, opinion ko lang. Dahil marami talaga ang nagsasabi ng leader siya. Hindi siya yung leader, ma'am. Nagkukunwari lang siya mabait. Yes, yes. Nagkukunwari siya na mabait. Gusto niya ipakita sa lahat ng mga tao na mabait ako. Pero dahil presidente ka, magagaling pa rin sa iyo ang utos. Dahil lahat yan, ma'am, alam ko na yan. Alam ko ang trabaho sa gobyerno. Lahat yan magtatanong,
May approval ba ito ni Inday Sara? Hindi gagalaw yan kung walang approval yan ng ulo. Yes. Kaya, hindi siya weak leader para sa akin. Ang basa ko sa kanya, gusto niyang ipakita na mabait siya ng Marcos. Hindi siya tulad Sorry. noong kanyang tatay. Hindi siya yung Marcos na diktador. Ang kanya ay low-key ang kanyang gustong i-project sa ating lahat. Kung nakikita nyo, lagi niya sinasabi, wala naman akong problema kay Inday Sara. Pwede naman namin pag-usapan yan. Pero, noong nag-uusap pa kami, ano ba ang ano niya? Ano ba yung sinabi niya sa akin? Wala. Nagtanong siya sa akin, ano bang mga project? Sinabi ko sa kanya, may nangyari ba? Wala. Tapos na itong administrasyon na ito. Midterm na sila. 3 taon na ang lumipas, pero wala pa rin tayong nakita. Sana hindi mo na lang itinampan niya. Kulang na ang 3 taon para sila ay gumawa ng big ticket projects o malalaking development projects para sa ikauunlad ng bansa. Dahil gaano ba katagal gumawa ng project? 9 years. Inubos na yung pera. 6 years lang ang termino ng presidente. mapagod. Kaya kailangan ang continuity. Dahil kailangan mo isunod, ituloy yung ginawa noong nauna o nakaraang presidente. At yun ang sinabi na sa atin lahat. Yes. Sabi niya, continuity at unity. Pero dahil low-key, kunwaring mabait ako na tao, ganon ang kanyang pinapakita sa ating lahat. Duterte! Duterte! Matyaga talaga si Inday. Willing siya talaga makinig sa tao eh. Sa atin yan, sasagot lang tayo na common sense na lang yan. Pero matyaga talaga, bilib talaga, willing siya talaga, Duterte. willing talaga siya makinig. Katao talaga sila. Ayaw na, di na si Inday magpapayong. Mainit na mainit. Ang tanong dito ay bakit hindi masabi ni Senator Amy Marcos na ang kapatid niya, si President Marcos, ang nagpadala kay Pangulong Duterte dito sa Dahig. Paano niya masagot Hindi ko yan? masagot yan, ma'am. Exactly, hindi na Dahil sagot hindi na ko dito. po alam kung ano iniisip niya at ano ang paninindigan niya sa pamilya at para sa kapatid niya. Dahil hindi namin pinag-uusapan ang kapatid niya dahil alam niyang galit ako. Kaya hindi namin pinag-uusapan si Pangulong Bongbong Marcos. I-assure na sa 2028, nandito po kami para sa'yo. Mapapangalan namin sa mga Pilipino. Maraming salamat. Hindi po natapos ang aking Siguro na lang talumpati matrasuhin sa yung mga ICC. pamilya nyo ha. Ako nang bahala na ipagpatuloy yung aking mensahe sa iba't ibang plataforma dahil ang ating mga kababayan sa Korea ay ganun din ang kanilang gagawin. Gusto nila ng rally na makita ng mundo kung anong kamalian ang ginawa sa ating kababayan na nandyan sa loob ng detention center. Magkita-kita po tayo mamaya. Yes. Pahinga mo. Dahil ako po ay hindi European at hindi ko na kaya itapin. Sana
Nagulat Wala ba kayo magkakasakit? May ano pa ba? May picture pa ba Bakit sa din? lahat ng ito, ako lang pala ang magkakasakit? Pinanito na lang. Ayaw pagkasakit kay magpresidente pa ka. Ayaw natin ng araw sa Pilipinas, araw-araw ito. Ay, sorry. May hinahanap akong Pinay. Ano? So sa papicture ako, Ariking King. Oh! Mainit na. Ulan daw maya. Okay lang. Uy, ulan na talaga ngayon. Oo. Sa dagat. Sa dagat. Gibining sa dagat. 10%. Direct 35. Hindi mo nakabikini. Hindi sila. Uy, hindi mo na. Ako din ma, kahit ako man, gusto ko rin na talaga. Sabi ko nga, I am frustrated with the administration of BBM. Gusto ko na rin, dahil nagsasayang tayo ng nagmamadali po tayo bilang isang bansa. Alvin! Nagpapasalamat ako sa inyong lahat.